Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and thank you po sa walang sawang support. Pag-uusapan natin ang first part of our two-part special of the Sara Duterte's Faith in Politics. Po natin firstly, pag-usapan po natin right now is more on ano yung mga nakikita nating mga probably kakaharapin niya na mga kaso, mga issue na pinag-uusapan ngayon about sa kanya, maaaring mga makaapekto sa kanya this year politically and also yung mga bagay na additional na maaari ding ah, hindi lang makatulong, I would say, makasira sa kanyang political career. Tignan natin kung ito bang mga bagay na ito ay ah, ito ba ay, sabihin na nating, walang katotohanan? Meron ba itong bigat sa political career ni, VP Sara Duterte in the future? First, pag-usapan muna natin ano, meron na pong usap-usapan even before the end of the year, last year, which is 2025, that there is an imminent threat. Imminent threat hindi po sa pangulo, kung hindi imminent threat mismo ng mga Duterte. Bakit? Marami na po naglalabasan at, sana po naririnig niyo ako. Marami na po naglalabasan na mga report sa loob at meron tayong mga kakilala na nasa loob ng community ng DDS na pinag-uusapan nila kung, nagkakaroon na ng parang build up of talk kung si VP Sara Duterte ba ay siya ang magdadala ng trono ng kanyang tatay if ever tatakbo siya sa 2028 or siya ba ay, or meron pang another candidate na ang sabi ay si, Senator Bongo na pupuwedeng, magdala ng DDS support. Tandaan po natin, if we're thinking about the DDS support, meron po tayong tinatawag na mga panatiko. Ano po ba yung panatiko? Ito yung mga klase ng tao na kapag pinaliwanagan mo, there is no way, there is no point that you can argue with them. Walang ibang rason or dahilan na puwede kang makipagtalo sa kanila bagkus kung anong sinabi ng kanilang grupo, ng mga vlogger, ng Duterte, they still gonna go for it. There is no balance of opinion doon sa grupo ng tao na yun, fanatics. And also, there is another side of the Duterte, sabihin na natin mga mid-range. Sino ba 'tong mga mid-range na grupo ng tao sa mga Duterte? Ito yung hindi naman solid, pero they still like the Duterte, group, mostly, trust yung tatay, Rodrigo Roa Duterte, pero nagfi-50-50 sila sa Sara Duterte. And then there is somewhat hindi nila pinapahayag na sila ay boboto kay Sara Duterte, pero tag sila as the DDS group. Maraming faction 'yan and, marami tayong naririnig mga political analysts and personally mga kakilala ko po especially OFW sa ibang bansa, especially yung Europe, yung mga kakilala natin sa Europe, they were saying that nagkakaroon na ng paksyon-paksyon starting last year and it all erupted doon sa I would say, pagkahuli ni President Duterte nagkaroon nito ng malaking chilling effect doon sa group nila. And I would say that there is an imminent threat kay, Vice President Sara Duterte at pag-usapan natin bakit. First, bakit ba may imminent threat sa political career ni VP Sara? May usap-usapan na po mismo sa loob. There is a disagreement and issue based sa ating mga naririnig and based sa mga political analysts na merong paksyon sa loob ng DDS. This is one group of the Sara Duterte group from DDS and the Bongo group. At meron silang mga disagreement kung paano nila patatakbuhin yung strategy ng kanilang political career, especially right now. Marami ang mga bag ng DDS per se at ni VP Sara Duterte. Simulan po natin, kung titignan po natin, noong nagsimula na bumanat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, lagi ang nagiging problema ng mga DDS pagka sa public light, kapagka nagra-rally sila. 'Di ba po napapansin natin there is an over-exaggeration na meron silang ganitong kalaking crowd. There's an over-exaggeration of di umano support from the public. Pero makailang beses na po yung dami ng taong uma-attend sa rally o yung tinatawag na genuine na tao na
yung iba po pala dun, binabayaran. Yung di umano'y natulungan ng, mga Duterte na marami din po nagde-debunk na yung iba dun, okey? So, maraming issue na binato sa mga Duterte na masasabi natin that the people have this, um, public opinion na hindi pa sila gano'n, nagtitiwala sa movement ng mga Duterte, and we can already see it from the time na nagkaroon ng INC rally na miski Iglesia ni Cristo, they are not supporting of the ouster of President Bongbong Marcos. Maraming mga forces ngayon na nagsasabi that the start of 2026 is a start of a bigger battle mula sa loob ng mga DDS supporters at sa labas ni Vice President Sara Duterte. Imminent threat sa kanya, especially politika, kasi baka makakita tayo this year ng tinatawag nating political civil war. Makikita natin dito yung mga paksyon, hati-hati na hindi natin akalain, 'di ba? Na maaaring pumanig kay Pangulong Marcos or kay VP Sara. Isa-isahin natin yung mga nakita natin ng politika starting from last year up until today. First, pag-usapan natin ano, alam po natin that the second impeachment trial coming up after February 6, at dito na po magla-lapse yung tinani para po makapag-file ng, impeachment trial. So, if it's possible, gumawa ng paraan na ang ombudsman ang mag-file ng impeachment, kakayahan po by law ng ombudsman ay mag-request sa AMLAC para buksan yung bank account statements ni Vice President Sara Duterte. And alam natin isa ito sa gustong, i-push through nila Senator Trillanes para po makita yung mga withdrawal, deposit ng kanyang bank account. Na di umano, sabi niya po, dito natin makikita na merong allegedly amount of money na pumasok sa account niya even if she does not have the machinery para magkaroon ng ganong kalaking pera kahit na marami silang negosyo. Hello po sa inyo, hello po. And also tandaan po natin, 2026 is the year that the Philippines is hosting ASEAN Summit or the Association of Southeast Asian Nations sa Pilipinas this year. Remember, kung ikaw presidente, you need to understand that you don't want to hype up yung mga corruption issues sa gobyerno. Second, you don't want to have a public sentiment during ASEAN Summit na hindi tinutupad ni Pangulong Marcos yung mga pinangako niya sa taong bayan. So I think because of this biggest political event na mangyayari this year, 2026, I firmly believe na magsisimula na nating makikita ang rigodon, koalisyon ng ating maaaring pumili na siya ng mga sabihin na nating kaalyado na talagang ba-back up sa kanya. Siguro mga political advisor, kukuha siya ng mas matinding mga political advisor, and ang tingin ko kay Pangulong Marcos, gagawa siya ng paraan para maisapubliko itong mga ginagawa niyang magaganda, proyekto. Sigurado mas ngayon yung optics, yung maging viral yung mga videos about, Pangulong Marcos, itong mga investigation, dahil nakikita ko na hindi papayag ang pangulo na sirain ang kanyang pangalan o ang kanyang gobyerno sa paparating na ASEAN Summit. Tandaan po natin, the most important thing that you need to understand, why is it ASEAN Summit napakalaki pong bagay sa isang host country? Matatandaan niyo, ang ASEAN po ay composed ng Southeast Asian nations. Ito po ay mga countries, kapitbahay natin sa Southeast Asia, na kung saan po may pagkakataon doon, meron silang mga meeting together with the South Korean President, Japanese Prime Minister, the United States President, Chinese President, and if I'm not mistaken, may Russia po ni Pangulong Marcos kitang gilas dito sa mga world leaders to create more investments sa atin at ma-improve ang GDP at trust rating ng ating bansa sa mga investor. And I really think this is the time na makikita na natin that President Bongbong Marcos might and probably, ito'y hula ko lang naman,
na talaga to fight against the Duterte faction. Siguro ngayon makikita natin na everything will be in public, matindi yung gagawin nilang PR sa tao, 'di ba? In anything goes, and probably dito natin makikita yung iba't ibang anggulo kung papaano, I would say this year it would be a bad year for President Duterte, Vice President Duterte. And this is just my prediction, okay? Corruption issue. Alam natin that because of this biggest event, the ASEAN Summit, kung ikaw yung presidente and probably naglalaro na ngayon sa isip ni President Marcos, papaano ko mabababa yung public sentiment against me, yung negative sentiments against my government. The best way for it, solve this flood control issue. Ang nagiging problema ngayon, and siguro kahit sa atin, no, mga nanonood, hindi natin alam kung anong endgame ni Pangulong Marcos, 'di ba? Remember, nagsimula siya ng July nung SONA, sinabi niya na merong flood control issue. Dumating ang December, natapos ang 2025, walang napakulong na malalaking isda. Dumating ngayong January, nagkaroon ng press conference si Ombudsman, tumahimik si Ombudsman at hindi na siya nagsabi any uh, additional detailed information about sa flood control issue. Ang ating Pangulo, tahimik dito sa flood control issue, focus siya sa mga issue na local issue sa iba't ibang bansa. Nakikita natin si President Marcos ngayon, nasa pagbubukas siya ng mga roads, mga proyekto, mga ah, assistance ng gobyerno sa tao. Nakikita natin he is focusing more on the ah, micro micro issues ng bansa. Siyempre, 'di ba, kung titignan mo, if you're gonna go out and take out your political hat, makikita mo dito that why is the president doing it? Probably, ang tingin ko, probably he's trying to avoid the situation na kasi wala pang maibigay. So pinapakita niya yung magandang ginagawa ng pamahalaan. Pero guys, tandaan po natin, hindi po trabaho ng presidente na lagi magpakita ng mga maliliit na proyekto. Kaya nga siya presidente, presidente po siya ng Pilipinas. Para sa akin, focusing on mini or minute projects na ginagawa ng gobyerno, hindi siya gano'n nakakapagbigay ng traction. Kasi ang laki po ng flood control issue eh. This is a national issue. Para sa akin, it's better to have other people na mag-push ng mga narrative na yung nagagawa na project ng Pangulo and have the President focus on the bigger issues. Yun, yung flood control problem, yung ginagawa niya na nagla-live siya about sa sino yung nakukulong, sino yung naiimbestigahan, sino yung dapat kasuhan. Ako, personally, I would prefer that he focus on the bigger picture, bigger problem na nakakaapekto sa taong bayan nationally. Sunod, nakaapekto kaya sa tingin mo kung overpromising ng Pangulo last December plus ni Ombudsman na alam naman natin walang nangyari after nun. Para sa akin, naapektuhan dito sa overpromising ng Pangulo, hindi po ang Pangulo. Alam niyo po kung bakit? Kasi the President under a constitution na ihahalal lang po siya once. So in short, isang termino, kahit anong mangyari after ng term niya, hindi niya na po problema kung anong mangyari after election. Kasi hindi na siya iboboto. Hindi niya na pangalan yun nandoon sa balota. And I believe yung pinakatinamaan dito is yung mga kaalyado niya. Alam niyo po kung saan? Kaalyado niya sa Kamara. Kasi guys, remember, ano ba pinagkaiba ng Kamara at Senado? Ang Kamara po, the representante or yung lower house, sila po ay nagpo-focus sa mga district, local elections, local representation, local constituents. Kumpara sa Senado, they're talking more on national issues, regional issues, para sila yung presidente. So, ano ang difference nito? Bakit ko nasabi na naapektuhan ang Kamara? Kasi dahil sa first, sabi ko nga kanina, hindi natin alam, kahit tayo, and I guess kayo din na nakikinig sa akin, we don't know specifically ano ang endgame ng Pangulo. Dahil dito, maraming question. And alam natin guys, when Uniteam collapse, wala ang mga Duterte sa Uniteam. At alam naman natin, Uniteam was only created for election only, pero walang forever kanila. Nung nawala ang mga Duterte sa Uniteam, alam natin na nagkaroon ng lamat din yung suporta ng Kamara, yung kabuuan po ng Kamara, I'm talking about the majority and minority, pangulo.
sabihin na nating hindi nakatulong iyon sa tiwala sa ating pangulo. So, anong nangyari, mula noon, 'di ba nakikita natin merong mga outspoken na mga kongresista against the president, and I really believe that this will play a role kung meron pa talagang appetite sa, um kung meron pa talagang appetite sa impeachment proceeding this time around. So, malaking question 'yun. ICI investigation, we need to be honest to ourselves. ICI investigation is one of the project directly from the president. This is one of the project that was overhyped, overpromised na ang ICI yung magtatapos ng issue ng flood control. But we all know for me, 'to sa parang band-aid solution ng ating presidente sa flood control. Kasi po maraming kritisismo at alam natin na ang pinakaimportanteng tao at naging pundasyon ng tiwala ng tao sa ICI was Secretary Babe Singson. He himself left the team dahil sa maraming issue, no funds, no support, plus yung isa sa matinding sinabi niya is that they are not immune to any cases sa mga iniimbestigahan nila, which is they actually need kasi iniimbestigahan nila 'tong mga malalaking tao na 'to. So, ang daming issue dun sa ICI na for me, na baba ng tiwala ng taong bayan sa pangulo. Isa sa mga issue ko diyan sa ICI is more of magkakaroon ako ng kaso, iimbestigahan ng ICI. Pagkatapos imbestigahan ng ICI, daming etche-boretche mag-iimbestiga, after few days, few weeks, ipapasa lang pala yung isang recommendation. Kanino? Doon sa ombudsman. Ano gagawin naman ni ombudsman? Tsetsekin, iimbestigahan, verify yung evidence bago nila isipin or magkakaroon ng preliminary investigation, kukunin lahat ng evidence, bago nila titignan kung ito ba ay sapat para kasuhan. So, ang haba ng proseso, dulo, ibibigay lang pala sa ombudsman, tapos mahaba na naman ang proseso, tapos si ombudsman lang pala yung pinaka-last say sa proseso na to. Ang haba ng proseso, ang tagal. Kaya 'di ba maraming parang, nainis o nabuwisit sa sobrang tagal ng proseso. Okay, sunod, current leadership ng Kamara at saka Senado. Ako po, gusto ko kayong tanungin and, you can put your comments down there. Tingin niyo ba at this moment in time, leadership ba ng Kamara ay stable? Naandun ba ang tiwala ng liderato at mga miyembro nito sa pamumuno ni Speaker Bogie D at sa pamumuno ni Majority Leader Sandro Marcos at sa Senado, naandun ba yung tiwala ng mga senador, both majority and minority, sa Senate President na si Tito Soto at Senate pro tempore, if I'm not mistaken, si Jinggoy or si Lacson. Ayan. Tingin niyo po ba yung leadership both houses, naandun yung tiwala ng tao? Kasi kailangan natin maintindihan na ang nagpoproseso ng investigation, kapag pumasok ang impeachment, ay sa mga member at leadership ng both houses. Ito ay hindi matibay at matatag ang liderato from both houses, ito ay maging problema. Bakit? Dahil tatandaan po natin, last year, nung naglabas ng desisyon ang Supreme Court under Justice Leone, sabi niya po dito is that kailangan magkaroon ng mini trial. Saan? Sa Kamara. Pero the question is, bago magkaroon ng mini trial, sino ang number one na kailangan natin ditong aspeto para masimulan yung mini trial? Kongresista. Pero guys, tandaan natin kung walang ganong tiwala ang liderato at miyembro ng Kamara, tingin niyo po ba madali, katulad last year, mai-start 'tong impeachment? Maaring hindi. At saka tandaan niyo, marami na rin po sa mga kongresista natin because 2027, which is next year, filing na po ng candidacy at 2028 is marami na po ang nangangamba na baka 'pag pumirma kung manalo si VP Sara, baka balikan sila. Narinig na natin yan from multiple sources sa marami pong, political analyst na ito yung isang agam-agam nila kasi they don't know kung mananalo yoong ilalaban against VP Sara sa eleksyon. And most of them are worried na baka mamaya 'pag pinirmahan nila 'tong impeachment na 'to at lumusot ito sa Kamara, dating sa Senado mangyari na naman yung nangyari last year, baka po may chance na moving forward 2028 si VP Sara at sino ang babalikan. Guys,
vindictive po si VP Sara. Sinabi niya po ito sa video and, I forgot yung video na sana mai-play ko nga, eh, hinahanap ko. Sabi niya babalikan niya lahat na ng api at, lahat ng api at ng away sa kanya at sa kanyang tatay. So I think there is a bigger contention, miyembro ng lower house about this. Sunod, mayro'n bang appetite ang Kamara para simulan yung impeachment? Merong appetite ang impeachment. Pero guys, this is my thought and maybe you have a different thinking about this. Tandaan po natin, what is the best way usually sa impeachment, political issues sa bansa, sa Pilipinas, kahit sa OFW, 'pag may problema ang politika sa ating bansa, ano ang number one element para push mo yung mga opisyalis ng gobyerno, especially sa Kamara. Tandaan po natin, Kamara is district, local. So what is the best way para ma-push mo sila? Sinabi ko na po ito nung isang live ko. Ano po yun? Optics at saka messaging. Paano po yun? Dumadami sentimiento ng taong bayan para ituloy itong impeachment trial ni VP Sara, yung momentum, itong mga kongresista na 'to to actually start it. Why? Kasi remember guys, kapag may social and public sentiment about sa isang political issue, just like flood control issue, napapabilis natin yung proseso, napu-push natin itong mga public officials to do what they need to do. And I think that is what they need right now, yung push sa atin. Ako, para sa akin, and this is just me because ano po ako, constitutionalist. Gawin natin 'tong impeachment kay VP Sara para malaman natin kung ano yung totoo at hindi totoo. Pero dapat manggaling din sa atin. Try nating gawin yung sinabi ni Ombudsman Remulla, like a sandwich style sa Kamara. One side, 'di ba? One side is the public sentiment external, another side is yung internal, galing sa pangulo o galing sa koalisyon ng pangulo, i-sandwich natin sila sa gitna. Why? I-push natin silang simulan ito. Kasi para sa akin, impeachment is a process para ma-exercise natin yung karapatan natin mga taong bayan, imbestigahan ang pangalawang pangulo o ang pangulong pinaka makapangyarihan sa bansa para litisin natin at tignan natin kung may katuturan or may katotohanan yung ebidensya, 'di ba? Another question I wanted to answer is that meron bang strong coalition ng Kamara? Based sa naririnig natin, based sa mga nakikita natin, there is a 50-50 coalition for the president. Bakit po? Tandaan po natin na malaking political party ay ano, the Duterte camp and then the Loyalista camp. The DDS and then the Loyalista. Naisip niyo po ba kahit minsan, itong dalawa na 'to, magmula po nung kumalas sila sa Uniteam, naisip niyo po ba na kahit silang dalawang malalaking grupo ay naghe-hemorrhage or nagbi-bleed din ng kanilang supporter? Ibig sabihin, dati silang DTS pero umalis sila sa partido, pumunta ng Loyalista, pumunta sa Pink or naging independent, 'di ba? Kung iisipin niyo, ang daming nawala doon sa dalawang malaking partido na 'yon at sila ay nag-iba ng party or naging independent. Bakit importante ko pong, ipaliwanag sa inyo 'yan? Tandaan niyo po, yung na ginawa ni Pinoy at saka ni Duterte, 'yan ang pinaka-example na gusto ko pong, sabihin sa inyo. Kapag sa isang eleksyon, most definitely, survey pumapalo lagi 'yan, months before 'pag nag-start na yung eleksyon. 'Di ba, yung pinakamataas sa survey, usually sila yung ano, sila yung laging pinapaboran ng survey. Pero nakita natin from two separate election that give us an opening na hindi lagi ang pinakamaingay o ang laging nakikita nating number one sa survey, most definitely, Pinoy. Remember, kahit siya, hindi niya ninais na maging presidente. Dahil sa nangyari na namatay yung kanyang nanay, nagkaroon ng public sentiment, yung emotional card na nagamit at that time, nag-propel sa kanya to actually push to be a candidate. Sa after nun, dire-diretso na siya. Ginamit niya yung daang matuwid slogan, nanalo siya at that time.
Pero ang sabi, kung hindi daw po nangyari kay Cory, baka daw po manalo pero, that's only a public sentiment or a public opinion or sabihin natin another opinion, pero nanalo pa rin siya, 'di ba? And nobody even knew na tatakbo si Senator Noynoy Aquino at that time kasi hindi siya maingay sa Senado, eh. Even on survey before siya tumakbo, hindi naman siya nakikita sa survey na talagang magiging president at that time. Sunod si Duterte. Kita niyo po yung history ni Duterte. Nung bandang huli na, bago pa, I think a week or 2 weeks before ng filing ng COC, 'di ba, sasabi siya hindi siya tatakbo. Kaya nga 'di ba merong parang sub-candidate na nag-apply ng candidacy niya para kung anong mangyari, I think puwede siyang ma-substitute or what. So nangyari, so pinasok yung COC nun tapos after a while parang nagkaroon ng substitute. Nung na-substitute si Duterte, ano nangyari? Survey shows hindi pa rin siya pinapaboran ng tao. I remember parang si Grace Poe tsaka si Mar Rojas ang matunog dun. Pero tingnan niyo nangyari, from the from the time na siya na yung naging, bearer ng PDP Laban up until nag-eleksyon, ano nangyari? Siya pa rin yung nanalo. Kahit na sabi nga, wala siyang barangay captain that time, hindi siya kilala sa national stage, pero na-propel niya at nanalo siyang presidente. Bakit? Tandaan po natin, one of the biggest factors, pero kung titignan mo, bakit importante ang coalition sa Kamara? Babalikan po natin yung sinabi ko kanina, because ang Kamara po, they represent the local. The more na local pine-penetrate, especially pagdating ng eleksyon, the more na makukuha mo yung mga tao towards you. 'Di ba nakikita natin yung tinatawag na paro-paro G 'pag eleksyon. Kasi itong mga kongresista na natutunugan na nila kung sino at anong partido at sinong kandidato yung mananalo. Kaya sila naglilipatan. Even before, yung Pinoy, yung liberal, nag-bleed talaga sila ng maraming members na napunta sa PDP Laban before. Nung nanalo si Duterte, 'di ba, o nung kampanya niya at nanalo siya, meron silang natutunugan nila at nalalaman nila natutunugan at nalalaman nila kung sino yung mananalo and importante ngayon pa lang 'tong taon na 'to, na kapagka nagkaroon tayo at nag-start ang impeachment trial, dapat may strong coalition ng liderato ng Kamara with the I would say with the president. Kasi kailangan na kailangan ni Pangulong Marcos right now, matindi ang pressure sa kanya. Bakit? Flood control issue and ASEAN summit na gaganapin ngayong taon. So napaka-importante, dapat all out war na siya sa mga Duterte. If I were him, importanteng malaman mo na sino talaga yung mga kakampi mo, sino yung gagamitin mo. Kasi ang politika is like chess. Di mo pinapakita ang alas mo right away. Hindi mo pinapakita yung king at queen mo at hindi mo pwede ipain yun right away. Kailangan malaman mo yung nasa harap, yung kung sino yung ihaharap mo muna para kapagka nagkaroon at dumating yung pagkakataon, magkaroon ng impeachment, alam mo kung sino yung bubunutin mo. And guys, remember, graphically, ang unit team, dahil sa dalawang nagbabangga, the Duterte of the South and the Loyalista or the Marcoses of the North. Isa sa mga sinasabi ng mga political scientists na research po natin, nag-push na manalo si Pangulong Duterte ay ang lugar ng Visayas. So kung lalaruin natin ang isip natin at titingnan natin yung laro ng politika if this is election today, importante ba ang isla ng Visayas? Yes. And paano mo makukuha yun? If we're talking about impeachment trial, first, go down. If I were President Bongbong Marcos, push more projects sa mga distrito, sa mga local places. Dito mo na i-push yung different agencies mo, government assistance, projects, local projects, 'di ba? Yung mga DPWH bridges, foreign assisted projects gawin na. Yung sa Mindanao Rail Transit or Railway project, gawin na kasi kailangan ng ating pangulo talaga and I am not over-exaggerating this. Kailangan na ng pangulo ng lahat ng project niya mag-viral and I cannot stress this more. Ang labanan ngayon ay optics, ang labanan ngayon ay messaging. Kung gagawin pa rin ni Pangulong Marcos yung same playbook na ginawa niya last year, hindi na po yun magma-matter ngayon. Mahihirapan na siya i-cross yung message dahil pumalya na siya noong December nung hindi big fish na ipinangako niya. So,
I would say kailangan maging viral project na gagawin niya kahit Mindanao. Dapat maging aggressive talaga siya. If I were him, maging aggressive siya, mag-push ng mga proyekto especially sa Mindanao tsaka Visayas. Isa pang issue na magiging, malaking, tinik kay VP Sara ngayong taon na 'to sa kanyang politika is yung ICC case warrant. Bakit? First, sa kanyang tatay. Alam po natin that the interim release is a big issue kampo ng mga Duterte at that time. Bakit? Isa po kasi at ito po, kung bakit. Inilabas po na verdict sa interim release, isa po doon na sinight ng ICC is that yung mga kaalyado ng pangulo, ng dating pangulo ay, nagbibigay po sila ng mga statement against ICC or nagbibigay sila ng mga statement, against the victims, na yun po yung isa sa mga naging malaking rason kung bakit naging against yung verdict ng ICC. Kasi nakita nila that malaki pa rin ang impluwensya ng dating pangulo, siyang makinarya, may mga taong tutulong at sumusuporta sa kanya na maaaring kapag na-release siya at napauwi siya ng Pilipinas, baka hindi na siya mag-appear or yung safety naman ng mga nagrereklamo, 'di ba? It would be a big issue. Ang titindi nung mga sinabi at binitawan ng dating pangulo at ni VP Sara against the ICC. So kaya po nakita niyo, 'di ba, pagkatapos ilabas yung interim release, ano po nangyari sa pamilya Duterte? Hindi na po natin nakikita nagsasalita ng mga anghang si VP Sara o yung kanyang pamilya against ICC or anything against the procedure. Nakita natin na paunti-unti lumalamya yung mga DDS vloggers sa kanilang paninira sa ICC. Isa pa yon. And then ano pa, yung pangalawang naging malaking tinig sa kanila, nung sinabi ng mga health expert ng ICC that former President Duterte is able to stand trial based sa based sa nakita nila medically, nung tinest nila si Pangulong Duterte for, 2 months in separate different tests. So, ang laki ng tinik na at ano po mangyayari by February, ang balita po natin dito na magkakaroon ng desisyon kung ipu-push through na yoong trial against the former president. Kasi sa ngayon po kasi nagkakaroon pa ng balikan ng, parang motion for reconsideration bago pa ma-approve at ma-check yung mga evidence and then we can go to trial. So, wala pa po tayo sa trial mismo. Kaya nga yung issue ko nga diyan, bakit sila nagpasa ng isang, mosyon for the former president i-check yung kanyang health to fit, to stand trial. Wala pa naman trial, 'di pa naman nagsisimula yung trial. So, para sa akin, in my own stand, former President Duterte, yung lahat ng depensa nila, numinipis na numinipis at kumakapal ng kumakapal yung potential na maisimula na yung trial based kay Attorney Conti ngayong February para masimula na yung trial against, the former president. Another thing, um, yung arrest warrant ni Bato, may mga nagsasabi meron na daw, may nagsasabing wala. Daw po mapasama si Bongo at baka daw po mapasama si, VP Sara due to Las Cañas statement doon sa Senado na nagkaroon ng, Senate hearing about this. Para sa akin ganito, ang tingin ko dito 'no, may mga rason bakit hindi pa mailabas ang warrant na 'yan. One of the reason why is, first, yung mga bibigyan po ng warrant, isang public official, senador po sila. And second, napakahirap po ng logistics para dalhin mo ang isang tao from Philippines to Netherlands. Alam natin, 'di ba, if you're gonna go back kasi na-research ko lang po ito nung isang araw, na ang dami po palang logistics pinagdaanan, layover ng dating pangulo from Philippines papunta po ng, Dahig. Meron pa ngang, paliwanag dito yung isang, parang analyst, security analyst kung paano nila nakuha Pangulong Duterte. There were deception towards DOJ. Marami daw po silang ginawa sa Hong Kong pala. Meron daw mga interagency na tinitiktikan na si Pangulong Duterte. Ito naman kwento lang. So ang daming interagency naglalaro dito sa kahit mag-serve ka lang ng warrant. Ako, for me, kay Bato, I feel meron ng warrant. Pero kasi maaring tina-timingan lang nila kung ano yung the best way possible. Kasi guys, sabi nga nila 'di ba, kung ikaw ay may warrant of arrest, siyempre the least way na pwede mong gawin is, magpaalam ka kung nasaan ka, 'di ba?
So, I think meron ng warrant. I think alam niya na may warrant na siya kaya hindi natin siya nakikita. So, let's see what's gonna happen. Pero tandaan po natin that this is a long process sa ating mga authority. Kasi hindi po biro yung logistics, hindi biro yung interagency connections nito para lang po iproseso yung warrant of arrest if ever meron na. Pero feeling ko talaga meron na. Okay, sunod na 'tong statement ni Ramil Madriaga, napakaimportante po nito kasi na-research ko talaga 'to, pinakinggan ko yung statement niya through, Attorney Tad. I think dalawa or tatlo na ata pong live ang nagawa ko sa kanya. Isa ito na magiging tinig din kay, VP Sara kasi kapag Ombudsman Remulla is always say, kailangan the evidence will stand by itself. Kailangan may mapakita tayo sa korte para hindi tayo ma-technical, yan. Sunod, potential funds. Bakit ba 'to naging malaking issue at maaring gamitin ng, mga magsasampa ng kaso as one of their, articles of impeachment? Remember, ano ba yung problema sa confidential funds? Last year, nakita natin that there was an expense of 125 million pesos sa loob lang po ng 11 araw. And in total, 612.5 million pesos yung nagastos ng kanyang OVP ng Office of the Vice President. So, doon sa article na ginawa nila from last year, nilagay nila dito that this is an example of public betrayal of no, betrayal of public trust. At, remember narinig din natin yung pangalan ni, Mary Grace Piatos na hindi po naipaliwanag last year. So ang dami 'no? Um, so ang question kasi dito is that si Representative Tino, kasi isa siya dun sa nag-file, papaano daw kung yung MR, motion for reconsideration, ipasa nila sa Supreme Court, daw po gagawin nila? Ang sabi niya, puwede naman daw pong ituloy na lang yung nagawa from last year kaysa daw po na file ulit. Pero kung hindi daw po pumabor sa kanila yung Supreme Court, ang paliwanag niya rito, puwede po mag-refiling ng case for the impeachment case for this year. Okay. So, bakit importante natin 'tong malaman? Importante natin malaman 'to kasi lagi nilang sinasabi that the Vice President is, in good hands. Survey, mataas ang kanyang survey, trust rating, maraming naipupukol sa pangulo ngayon, mababa ang trust ng pangulo, investment trust sa bansa bumababa, GDP mababa, overpromising dito sa mga, flood control issue, ang daming binabato. Pero we need to understand the Vice President ay hindi po malinis. Meron din siyang issue, meron din po siyang problema. Kaya hindi po puwedeng sabihin ng mga DDS na tapos na ang laban. To be honest with you, nagsisimula pa lang po. And I really believe that, and this is my feeling, because of this big ASEAN summit na tayo po ay magche-chair at magho-host, I really believe ito na po, dito natin makikita si Pangulong Marcos that he will probably, just my hunch, that he probably be doing an all-out war sa mga Duterte, privately and publicly, directly or indirectly. Di ko lang po maintindihan kung ano magiging laro ng politics pagdating sa kanya at sa kanyang kapatid. Kasi 'di ba, hati pa rin naman ng kahit papaano meron din naman mga supporter na loyalista kay Imee at meron din loyalista supporter kay Bongbong Marcos. Isa din sa iniisip ko dito na isang playbook na iniisip ko dito is, meron pa bang solid North at saka solid South? At solid pa rin ba ang support ng OFW sa mga Duterte? Yung bang pagpirma ng pangulo dito sa 2026 budget, pagiging, sabihin na nating, yung kompromiso niya sa mga public official? Ito ba yung rason kung bakit meron pa rin tayong unprogrammed funds para mapagbigyan niya itong mga nasa Kamara at nasa Senado? Hindi natin alam. Pero remember, paano kung may mapakulong bago ang February, bago mag-start impeachment trial ni VP? Ako tingin ko po diyan, nangyaring may pinakulong. 'Pag may malaking big fish na, personally, I would say this February 25 rally, shift ang thinking towards VP Sara. That's what I feel. Kasi ano na 'to, isa na 'yan sa pinakamalaking issue ngayon ng taong bayan, and kapag nasolusyonan 'to ng pangulo, lalawak yung pagtingin ng, taong bayan, for sure ang, papanig sa pangulo.
'di ba? Kuwento po yung, interview ni Senator Trillanes at ano ang plano niya, kasi iba-iba pong grupo ang magpapasa po ng mga case nila for impeachment, eh. Yung kanina sinabi ko is a combination of civic group, Akbayan Party List, or the Makabayan Bloc. Ito naman po kay Senator Trillanes. Ang sabi niya kasi dito is that dapat hindi na makabalik ang mga Duterte. Bakit? As what I said earlier, ang mga Duterte ay vindictive. And for sure, may kwento na nga sa social media and sa mga kaibigan ko from the other side, sa mga DDS, talagang hindi magpapatawad ang mga Duterte kahit sa mga vlogger. Kaya yung mga vlogger diyan, ang mga anti-Duterte lagot kayo. Hindi, joke lang. Kuwento lang naman yun. Remember, we went to a situation that the Duterte was the one leading the country. Nakita natin paano nila shutdown ng ABS, paano nila ABS-CBN, paano nila, ah, ah pinakulong or kinasuhan yung may-ari ng Rappler, pati ang Inquirer at that time ng mga Duterte. Senator Trillanes, ang balak nila, ang plano nila ayon sa kanya, paikot-ikutin lang ang presidency. Sunod, si Baste magiging speaker, tapos pagkatas ni Baste maging speaker, siya naman ang magiging president, tapos hanggang sa huli na si Kitty daw ang magiging presidente. Parang sabi niya dito mag-iikot-ikot lang daw. So, ang gusto niya i-expose lahat ng anomalya, lahat ng baho ng mga Duterte at ang kanyang mga kaalyado habang maaga pa. And ako, for me, Bongbong Marcos was designed to be the president. Why? Magkaroon tayo ng buffer para makita natin yung hindi natin nakita nung panahon ng Pangulong Duterte, kanyang administrasyon, mga anomalya, issue na hindi natin nakita nung panahon niya. And for me, this is me. I think this is the time. We all need to be all out war sa mga Duterte. If if you are using a platform like social media, mas maganda nga we need to be vocal. Pakita natin yung mga ebidensya, mga aligasyon na hindi na pag-uusapan dati, yung frigate issue, Sinovac, yung EJK, kailangan nating pag-usapan ng pag-usapan 'yan para makita ng tao yung hindi natin nalaman before. Sabi niya dito that, nag-file na siya ng graft cases nitong buwan na 'to kay VP Sara at, 2 charges daw yon. Isang charge is for ill-gotten wealth at non-declaration ng SALE. Tapos meron siyang additional cases about intel and confidential funds na pinasa niya na po sa ombudsman nung December lang. I think, inupuan ni Martirez tapos ngayon sinisimulan na ni, Ombudsman, Remulla. Tapos etong cases daw po na isinend niya sa ombudsman, nagsimula ito magmula nung mayor si Sara Duterte, naging DepEd secretary at ngayon, vice president. Ano daw po yung rason? Importante po kasi na malaman ng tao, kahit common na tao na wala namang kinalaman sa politics, yung mga dokumento na nagpapatunay na merong aligasyon, may mga korupsyon, may problema sa dating administrasyon. Para kapag na-expose natin 'to at nakita ng publiko, ang publiko na ang magde-decide kung ito ba'y totoo o hindi. Remember, ano sabi ko sa inyo kanina, this is a fight between optics and messaging. Hindi ito na cross over sa ibang tao, over sa mga tao na, ah, over sa mga tao na hindi natin nakakadaupang palad or hindi natin nakakausap. Hindi nila malalaman yung totoong story kung ano yung reason bakit may impeachment trial, ano yung mga aligasyon na sinasabi nila, 'di ba? Also, pasa na rin siya ng kaso kay Bongo at saka kay Pangulong Duterte about sa frigate issue. At, nagbigay na rin siya ng, kasong illegal drug smuggling case kay Mans Carpio, Michael Liang at kay Pulong Duterte. At, sabi niya po dito by July 'pag hindi Senator Bato de la Rosa at hindi siya nagpakita sa Senado, magsasampa daw po siya ng ethics complaint sa Senado para daw po sa expulsion ni, Senator, Bongo. Kasi tandaan niyo po everyday na hindi nagpapakita si Senator Bongo, everyday po na tayo lang po ang nagbabayad sa kanya for free, na hindi siya nagtatrabaho. Kahit na sabihin na natin pumipirma po siya, ang obligasyon po ng isang senador ay hindi po pumirma. Obligasyon po nila ay magpakita sila every time na kailangan po siya ng Senado. At isa doon is kapag, may regular session, kailangan na andun siya. 'Di ba? 'Yun po yung isang and also kay Pulong Duterte daw po, bigay na po siya ng kanyang, ebidensya sa ICI about the 51 billion insertion
insertions na ginawa for Pulong Duterte sa Davao at, apparently pa po ni Pulong sa isang interview niya na meron lang siya 49 billion pesos na insertion. So, yun, isa yan sa mga issue and also, another big hit na, um another big hit na tumama po sa mga DDS is yung pagkakahuli kay retired General Romeo Pocis. Nagkaroon po siya ng aresto at inaresto siya sa sala, hindi naman sa sala pero sa kasong inciting to sedition. Bakit po importante ito? Tandaan po natin na marami na pong kwento sa loob at ako po may mga naririnig ako kahit sa mga political analysts that people inside yung mga active military personnel ay kinakausap po mga retired general at isa dito ay si General Romeo Pocis para maimpluwensyahan na mag mag-ano, mag-alis ng suporta nila sa ating sitting president, President Bongbong Marcos. At, ito po ay kasi you are trying to influence the military people to be against the sitting president. Dapat po kasi nating malaman that the military and the police should step away from civilian politics or from politics. Wala po silang business sa politika. Wala silang karapatang magbigay ng opinyon. Ito man po ay positibo o negatibo sa ating politics. Ang trabaho po nila ano, mag-protect at panatiliin na safe ang bansang Pilipinas at mga citizen po nila. Wala silang karapatan at wala silang obligasyon makisawsaw sa politika ng bansa. So, maganda na sinabi dito ng nagpahayag kasi sa isang article nagpahayag ang AFP nung, inaresto si Romeo Pocis na sila po ay sumusuport sa gano'ng adikain kasi hindi nila tino-tolerate at hindi nila inaalaw itong mga ex-military general na pumunta sa kanilang mga active, military officers para mag-impluwensiya at mag-revolt against the president. Guys, importante nating malaman ito kasi nagkaroon ito ng malaking chilling effects po ng mga Duterte sa DDS supporter. Bakit? Kasi dito natin makikita that the support of the AFP is still with our sitting president. And also makikita natin na nilalaan po ng ating Pangulo dito sa ating, Army, Navy, Air Force, Coast Guard at sa PNP natin. Kaya po itong mga, um, AFP officials and I remember nung nagsimula ako kasi politics, mga narinig ko na mga political, analyst, he was saying that meron siyang kakilala sa loob. The isang contention ni kay General Pocis nung kinakausap sila is that paano naman daw sila magiging against sa pangulo, eh, kung ang pangulo na nagbibigay ng malaking incentive, malaking benefit sa kanila that hindi nila nakuha before. So parang sinasabi nila kay General Pocis na okey naman kami, wala naman kaming problema. 'Di ba walang rason, eh, 'di ba? Napo-professionalize pa nga at nabibigyan sila ng malaking benefits under President Bongbong Marcos. Hindi nila iniisip to defect or to be against the president. 'Yun lang 'no. So again, maraming salamat po sa walang sawang support. Mga nandito na maraming salamat po. Again, pagpasensyahan niyo na po, ulit-ulitin ko. Nahihirapan po ako na magbasa ng comments while I'm on live kasi yung train of thought ko po kasi dire-diretso. I do apologize. I'll try my best. Ma-hit lang po natin yung 1 hour mark. Kailangan po natin magpahinga kasi ini-edit ko pa yung video. And then para lang po sa kalaman ng lahat, gumagawa po ako ng material sa mga live ko. Average of 4 hours to 1 day para po mag-research ng materials sa mga podcast at yung sa mga interview ko. Kaya pagpasensyahan niyo na po. I hope na maintindihan niyo po yun and especially tayo po yung nagsisimula and I wanted to show you po na kapag nanood kayo sa channel ko, kilig at umaapaw ng mga information na maririnig ninyo dito at hindi niyo po maririnig sa ibang mga vlogger. Also, makakapagdiskurso po tayo dito. Kahit hindi ko po mabasa yung mga comments niyo sa baba, I hope na meron ako nai-impart sa inyong mga nakikinig, knowledge na maaaring hindi niyo pa po naririnig. So, ayun po. Pero I really appreciate sa lahat na nagko-comment dito, lahat ng mga nagsu-support. And guys, also, before we end, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, official Facebook page natin, ang Spotify channel po natin kung mahilig kayong makinig ng mga audios, audiobooks, ayan, ano lang po yun, audio lang po ang video, Philcast, hanapin niyo po yan sa Spotify. And also,
This is a two-part special na ginawa ko po just for you guys kasi I feel you guys deserve special special, informations and materials. Meron pong darating mamaya for our second part of our special event today na gagawin po natin. This is about Politics 2026. Meron po tayong special na, guest na darating po mamaya. Para sa akin, I was so, ano ba masasabi ko dun? I was so amazed kasi yung background po nito ay, bigatin, bigatin po siya. Talagang kumbaga sa politics may alam po siya at actually trabaho po siya na connected sa politics. Pero ayokong ibigay yung kanyang background agad-agad. Gusto ko po siya ang magpaliwanag sa inyo later kasi I was excited and I would say I personally thank yung mga kaibigan at, tumutulong po sa akin to help build my channel. Maraming salamat po sa kanila kasi kung hindi po sa kanila, eh, hindi ko makikilala 'tong susunod nating guest later on. Yun po ay, 9 PM Manila time, yung Sabado po later. Talagang excited na actually nung nakilala ko siya 4 days ago, para lang maikwento ko sa inyo kasi na-excite talaga ako. I prepared materials long before I think, 1 week para lang po sa pagkakataon nito kasi ang dami kong matututunan, ang dami nating matututunan sa kanya, ayun. So, I'm excited for that, tune in po mamaya. So, maraming salamat po sa walang sawang support. Again, tandaan po natin the easiest way para ma-voice out natin ang opinyon natin, tayong mapagod na magsalita. Huwag po tayong mapagod na magbigay ng ating opinyon even if it's against me or against other people. The best way for us to express our right being taxpayer is for us to say what we want at tayuan po natin iyon. Kasi 'pag hindi po tayo nagsalita at hindi tayo nagsasalita, practice your right, karapatan po ninyo 'yan. Kung may nakita kayong issue, aligasyon na ginagawa ng ating public official, matuto po kayong magsalita. Kasi tatandaan niyo na karapatan na dukutin ang kahit magkano sa taxpayer money na ibinigay niyo sa kanila at wala silang karapatan over you na magpapogi at magpaepal. Kaya para sa akin po, this is your time, this is your moment para magsalita. Kahit sa ang channel, kahit anong klaseng social media pa salita po. Kasi kailangan natin maparamdam sa mga public official na ito, they do not ever have a right over you. Kasi hindi po nila right na maging public officials. That is only their privilege kasi inelect natin sila. At also, hindi po sila, hindi sila ah, hindi sila magkakaroon ng sweldo every month sa kanilang posisyon kung wala po tayong, ah, buwis. So, tandaan niyo po 'yan. Maraming maraming salamat po and I really appreciate eto lumalaki na po yung ating, channel. Sobrang nagugulat ako sa mga bagong taong dumarating, sa mga tao pong gusto makipagkuwentuhan sa atin. Maraming maraming salamat. Ang pangako ko lang po sa inyo, mas gagalingan ko, mas marami pong darating na mga tao dito, mga sabihin na nating may influence sa kanilang channel, yung government official. Darating po sila sa ating channel, magbabahagi ng kanilang opinyon, no? Pinagtiyatiyagaan ko pong, magawa as much as I can para po sa inyo dahil para sa akin when you come to my channel, you deserve the best as much as possible. Maraming maraming kapagka po may gusto kayong, sabihin, ko po na basahin. Puwede kayong replay, comment sa mga video at mababasa ko po 'yan. Thank you po and again, God first po. Thank you.